Pinalaya na rin ang tatlong nahulihan ng bala kahapon sa NAIA matapos sumailalim sa inquest proceedings. Pero depensa ng tatlo, ang dala nilang bala ay ginagamit nila bilang anting-anting. Narito ang report ni Von Aquino. Matapos maaresto kahapon, tila nabunutan ng tinik ang tatlong nahulihan ng bala sa NAIA Terminal 3 matapos silang pansamantalang makalaya kaninang mag-aalauna na madaling araw. Alas 10 kagabi nang dalhin sila sa Pasay Prosecutor's Office para isailalim sa inquest proceedings. Ipinaliwanag sa kanilang proseso at kung ano ang kanilang mga karapatan. Giit ng tatlo, anting-anting ang mga natagpuang bala sa kanilang gamit. Ang 56 na taong gulang na nahulihan ng bala ng M14 na si Mildred Vitug. Sinabing 10 taon na sa kanya ang kanyang anting-anting na pangontra raw sa sanib. Nasa bag pa? Nasa handbag mo pa yun? May luya pa. Ba't may luya ho kayo sa loob ng wallet? Pangsanib po. Si Shane Enyola naman na nakuna ng di pa matukoy na klase ng bala sa kanyang gamit. Sinabing para raw sa kanyang anak ang anting-anting. Doon po yun sa baby. Anting-anting. Opo, pangontra po. Nailagay lang yun doon. Kabit yun doon, nakakabit lang yun lagi doon sa baby. Sakto. Nalagay ata ng kapatid ko. So yun. Si Josephine Rabano naman na nakumpiska ng bala ng M16. Anting-anting lang din naman daw ang tingin niya sa balang nakuha sa kanya. Tapos yun ako ang balas ninyo, ma'am, anting-anting din po ba yun? Hindi ka saya. Oo, bakit po? Makakauwi na po sa pamilya. Sobrang pagod mo ba sa maghapon? Nakakapagod naman po. Talaga. Pero okay lang po yun. Kasi ginagawa naman ng laang nila yung kanilang trabaho. Matapos ma-inquest, nagdesisyon si Pasay City Assistant Prosecutor Josefina Muego na pansamantalang palayain ang tatlo habang inaalam kung may sapat bang dahilan para sampahan sila ng kaso. Ito ang unang balita sa Pasay City. Von Aquino reporting.